guys? Good morning! Welcome back to the channel. Welcome to another video. Today is Wednesday. Time check, 8:05 in the morning. Meron tayong mga errands today na kailangan asikasuhin. Unang-una, babiyahe muna tayo sa work kasi meron tayong memorial na gagawin. Siguro mag-i-spend tayo ng mga 1 hour lang sa work. Tapos sasamahan natin si George sa dealership. Gusto niyang similip ng Ducati. And then after that, meron tayong mga DMV runs. And then hopefully tapos na. After that, makauwi tayo at ma-enjoy naman natin ang ating day off at makapagpahinga. So far kasi wala pa tayong pahinga kasi kahapon sinamahan natin si Pogi Vespa sa California. Bumiyahe kami sa LA. Umalis kami ng 4 AM. Tapos nakarating kami ng California just a little bit past 9 o'clock. Inabot pa rin kami ng traffic maski sinubukan kong agahan. And then nagstay kami doon. Siguro nakaalis kami ng LA proper mga around 3 o'clock na, 3:30. So nakabalik kami ng Vegas around 8 o'clock. Saktong 8 o'clock. Kumuha naman tayo ng video kahapon actually dun sa lakad namin ni Pogi. Kasama pala namin yung brother niya, si Benson. Shout out to you, Benson. Thank you for coming with us yesterday. We did go to LA to pick up Pogi Vespa's new adventure bike. Yes, that's right. Kumuha si Pogi ng kanyang BMW 1300 GS Option 719. Baller! Astig. So, you know, nakakuha siya ng good deal. Kaya doon pa namin kinuha. Kasi medyo mahirap hanapin yung hinahanap niya. Hinahanap niya kasi yung low suspension tsaka yung may dynamic adjustment. Eh, doon lang namin nahanap sa LA yun. Well, siya pala nakahanap. Dalawang dealership lang yung so far meron. So, doon kami nagpunta sa BMW of Alhambra. So, it's a green Option 719, which is I think yun lang naman yung version na lumabas sa model na yun. I believe it's 2024. Yun lang, medyo natagal lang kami doon kasi maraming paperwork na kailangan asikasuhin dahil unang-una, it was a out of state purchase. Kailangan niyang i-register dito sa Las Vegas. Kaya yung mga paperwork niya medyo unique yung pag-aasikaso. Nagpanotaryo pa, you know, tapos syempre inaayos pa nila yung mga loan niya, yung mga ganito ganyan. So far naman natapos lahat kahapon kasi naiuwi namin yung bike. Yun nga lang, medyo natagalan kasi I was hoping sana na pagdating namin doon pipirmahan niya yung dapat niyang pirmahan. Pipirmahan niya yung dapat niyang pirmahan. Tapos load and go na kami. Police, sabayan natin yung police. Eh wala. Parang halos 4 hours pa kami nagstay doon dahil lang yung mga paperwork tsaka yung mga kailangan niya i-confirm dun sa account. But all in all, kahit pa paano, sinuwerte pa rin kami kasi nung dinala namin sa notaryo yung mga paperwork, wala masyadong tao at nagpapagawa. Kahit tax season na dito sa Amerika. Hindi man lang namin tinesting yung motor kasi nga ang isa pa namin iniisip, may dala kaming gear actually. Pareho kami, may dala siyang gear, may dala akong gear. Kasi ang plano namin, kung hindi namin maisampa yung motor sa truck, sa pickup ni Pogi, ina-ride namin pa uwi ng Vegas. Pwede naman kami magpalitan. Eh, tinulungan naman kami ng dealership. Sinampa namin doon, may dala kami mga tali na secure namin yung motor. So, yun, nailagay namin siya sa trailer, sa pickup. So hindi na namin na-test yung bike until actually pagdating namin dito sa Vegas. Si Omar TV, sinalubong din kami. So natulungan kami. Tapos si Omar TV nga ang unang-una nakapag-testing ng motor. Tapos sumunod ako, tapos saka nagamit ni Pogi. Pero mababa yung motor, yung low suspension setting ng 1300 GS. Abot na abot ni Pogi, no problem. Eto, maski pinasadya ko yung lowering netong Multistrada, mas mababa pa rin lumalabas yung GS ni Pogi. So we're hoping na sana mas gamitin ni Pogi yung motor na yon. Yung Harley Davidson niya is officially for sale now.
So sana mabenta rin niya agad. Meron tayong video nung tinesting natin kagabi. Ito, upload natin, pakita natin sa inyo. Nasa road siya. Oh, Tapos mamaya, mag-ikot mo, pinutin mo tong mode, dali mo ng Dynamic Pro. iba. May difference pero BM. Wala, first time ko lang din. Yo, testing tayo ng BMW. Baba nga ng pakaramdam na ito. Okay siya, okay. Alright, it's good. Masaya siya. Pwede na to kay Pogi. You gotta try it. Ride it. Put your helmet. You need better shoes. That matigas yung no? Oo. Pero smooth siya. Smooth siya. Bullshit again for Pogi. First time ko lang makaride ng GS. And I've always been curious about kung paano mag-ride yung motor na yun. Kasi maraming gumagamit, maraming may gusto. There's a lot of people that supports that brand, lalo na pagdating sa ganyan sa mga adventure bike. Pero I get it, na nakita ko yung difference ng BMW tsaka ng Ducati. So meron silang pros and cons on each, individual makes. Sobrang komportable ng BMW. And I feel really low to the ground dun sa motor na yun. Kahit adventure bike siya. Pero so far lumalabas yung motor na yun is a higher CC than this. Kasi itong Ducati natin is 1158. Yung GS is pag ni-round off mo yung number niya, nasa 1300cc siya. Pero power wise is not the same. Iba ang power delivery ng Ducati. Yung BMW ni Pogi is it's super comfortable. I mean, okay naman siya, may power, there's power. Pero pag i-compare mo siya from orange to orange, apples to apples, iba-iba lang ang delivery talaga nitong Ducati. So again, congratulations Pogi to your newly purchased BMW GS 1300. Ganto kaya dito every Wednesday? Usually kasi off tayo ng Wednesday, kaya hindi natin alam kung ganito yung traffic dito. Maganda lang, habang nagsasalita ako sa gantong pacing natin, 30 miles per hour sa traffic, malinaw yung audio natin, walang wind noise. So alam niyo naman yung balita na ikakasal na si Mr. Sarap Vlogs. Maraming pasabog to si Mr. Sarap Vlogs. Sana kasi nava-vlog niya yung nangyayari sa kanya eh. Pero I understand. Siguro syempre overwhelming din yung mga ginagawa niya lately. And less than a month, less than a month away, yung kasal ni Mr. Sarap Vlogs mangyayari na. So I'm gonna save the announcement for him to do, but you heard it here first. Merong announcement yan. So sana talaga i-vlog niya para ma-share niya sa inyo. I'm super excited for him. So abangan natin. But you heard it here first. Hindi lang yung full story. Pero it'll be good. Napanood din pala natin kanina bago tayo umalis ng bahay yung bagong upload ni Mr. Soprano. Naglagay siya dito ng parang neck strap sa chest mount na yung ginawa niya. Okay, actually ang ganda ng view niya.
Siguro sa scooter good yun kasi talagang mas over ka sa scooter eh. Iniisip ko dito sa multi, parang it's not gonna work for us yung ganong style kasi baba-baba siya ng gusto. Halos hindi nyo na nga makita yung, alam ko, yung view ko dun. Ito lang talaga nakikita nyo halos kasi short tayo. Pero sa scooter is not a bad idea to do. Astig, malinis. Tapos yung audio niya okay din. Yung helmet na gamit niya, I think if I'm not mistaken, you can purchase that sa sa shop niya. Kaya support niyo yun. And if gusto niyo yung kanyang bagong helmet, dual visor pa siya, so hindi mo na kailangan mag shades kagaya nito. But yeah, it's all good. Balik siya sa sprint niya kanina, yung pinapanood ko yung vlog niya. Sinasabi nga niya na medyo parang hindi practical yung nangyayari na 4 yung motor. Ako nga 3. Ang hirap na, lalo pagka nagkakasabay-sabay yung kailangan gawin, yung PMS, yung maintenance, yung rehistro, yung insurance. Naku, nagpapatong-patong siya, boy. It's not smart. Pero yeah, it's good. I'm truly blessed to be able to have all these toys sa garahe natin. Pero pagdating sa gastusan, oh my gosh, medyo madugo din. Eh ngayon yung mga friends natin nagdadagdagan ng motor sa kanilang garahe. Walang pinapalitan eh, nagdadagdag. Hirap makasabay dyan. Ako, if I decide to get a bike, I don't wanna magsalita ng tapos, pero I think I have to give up one to get one. I don't wanna add. Tungkol naman sa Vespa, I like him both for different reasons. If I were to choose kung anong ikikip ko, mas practical na ikip ko yung 300. Pero yung 150 kasi parang it's a project bike na, alam mo yun, parang pinapaganda ko lang yung itsura niya. Tapos yung mga short rides lang, dun ko lang naman siya ginagamit. Yung 300 talaga pwedeng madalhin sa trabaho, pwede kang lumayo. Tsaka lahat ng mga kaibigan natin dito na naka-Vespa, nasa 300cc sila. So talagang yun yung parang fitting na ikip. Pero ang ganda kasi ni Bieber din eh. I don't know. I shouldn't actually think about buying a bike again. Mali yun eh. Should be happy with what we have. Ayos na tayo dito. And compared kanila Mr. Serafin Omar TV, wala naman tayong planong mag-track or dalhin yung motor sa racetrack. Marami pa kasi tayong ibang laruan sa bahay eh. Meron tayong EG na pwede natin dalhin sa racetrack. Yung drift car ko nandun pa. So parang pagdadagdagan ko na naman ng ganyan, hindi na tama. Pero that's not the main reason. Ang unang-unang dahilan dyan, talagang alam ko hindi ko kayang gawin yung mag-race ng motor or mag-truck ng motor. It's not me. So far hindi ko pa siya talaga pinapasok yung idea, or wala pa talaga sa interest ko yung ganun. Alright, we are here sa work. Biglang grabe yun, lumamig ng bigla. Sabi nung dashboard ng Ducati, ice conditions, be careful. Hindi pa naman umabot sa ganun. Pero siguro yung warning lang nung motor, pag nakakaramdam siya ng ganong kalamig, na siya, parang ina-assume niya na hindi maganda yung road condition natin. Wina-warningan kanya. Wala naman nagbago dun sa takbo ng motor. Hindi naman niya binawasan ng power or anything like that. But it's a good feature. At least wina-warningan ka ng motor mo na, hoy, dahan-dahan ka lang, may yelo yung daan. So we just made it on time. It's 8:38. Kailangan nandito kasi tayo ng 8:45. Dito na siguro tayo magpa-park sa harapan ng trabaho. Kasi hindi naman tayo working today eh. May kailangan lang tayo asikasuhin dito. Dito na lang siguro. What up, man? My bike said slow down, ice conditions. What the fuck is cold today?
Alright, so we are here. Gawin na natin yung kailangan natin gawin. We're running out of time. And we'll see you guys later pagkatapos. Pagkasama ko na si George. Bye! Yo! We are back! So, it's 9:30. Dumating tayo dito ng mga 9:40, 8:40. So, mga isang oras lang tayo nandito. Nayari tayo ni George. Walang hiya yan. Nag-drive. Niisip ko pa naman mag-drive na lang sana kanina. Ako lang nagmotor. Pero kung nag-drive tayo, wala tayong vlog. So, I guess I'll take it as it is. Let's go. Okay, ang ating next errand for today, Ducati of Las Vegas. Ano kayang sisilipin ito ni Jorgito? I guess we'll find out. Niyari tayo nito ni George. Tignan mo, nandiyon sa comfort ng kanyang kotse. Usapan, magra-ride today. So yung ginawa pala natin sa work this morning, nagkaroon na ng konting memorial. Today is February 12. Meron kasing nangyaring aksidente sa racetrack back in 2017. So February 12, yung date ng aksidente. Hindi ko na ipopost dito or sasabihin kung ano yung talagang nangyari, pero madali naman i-search sa Google kung anong mang information yung gusto nyo makita. So yeah, it was February 12 sa Speed Vegas Racetrack. Hindi pa kami nag-work dyan actually. Doon pa kami sa Speedway sa North Side, kasi nag-merge yung dalawang kumpanya 2021 or 2021 yung nag-merge. Syempre kahit pa paano, involving an instructor, it's too close to home, kumbaga, if that's the right term to say. You know, I deal with the instructors every day dito sa work, and you know, for me being in the company for 15 years, I've seen a lot and I've experienced a lot of things, and yung nangyari nung time na yon is something that I would never ever forget, and sana maging reminder to us, kaya nga nagiging memorial siya, to just keep our feet on the ground and understand that what we do at work is not easy. We take a lot of risk. Yung trabaho talaga namin sobrang high risk, and I just want to use that opportunity to remember our friends and to talk about what we take for granted sa araw-araw na ginagawa namin sa trabaho. It's just like a soft reminder for everyone na we have to respect what we do every day. So yun yung ginawa namin this morning. Hindi naman lahat ng tao nakapunta, pero yung invitation na sinend ko last week was, you know, kung sino lang ang pwedeng magpakita. So yun ang ginawa natin today. Normally kasi pag yung last couple of years, lagi ako may pasok ng February 12, kaya madali lang. Pero today kasi day off tayo. So yeah, that's that part. So ngayon, since pareho kami day off ni George, ang usapan nga namin is after netong memorial, samahan ko daw siya sa Ducati. Kaya let's go. Ducati parking. Let's go. We are here sa Ducati.
Tignan natin kung anong gagawin ni George saka kung anong mga itatanong niya. Alright. It's my friend George. Salim a good friend. I want. Alright, tapos na ang ating Ducati visit. Walang binili. That's always a good thing, right? Okay, si George aalis na siya. Tayo, uwi na rin tayo. I think it'll be a really good day. It'll be worth it na yung day off natin marami tayong nagawa. Or yung lahat ng errands natin is matapos natin. Si George kasi meron pa siyang gagawin sa insurance niya. Kaya babiyahe pa siya ng Henderson. Magsa side street na lang tayo pa uwi para makapag-usap tayo. Kasi pagka nag-freeway tayo, mayayari na naman tayo ng wind noise. So I guess we can kinda do this. Yung last vlog pala ni BSR, pinanood ko kahapon yun habang bumabiyahe kami sa LA. Nag-i-invite siya ng ng meet and greet brunch or breakfast ride saan ba gagawin niya? Sa Marikina ba o kung saan? So yung mga friends natin dyan na baka nanonood ng parehong vlog natin tsaka vlog ni BSR, abangan niyo yung post niya. Sabi niya sa Facebook daw or Instagram story daw niya ilalagay kung kailan at saan yung meet and greet na gagawin niya. Kaya kung makasama kayo doon, join lang kayo. Sabi lahat daw invited, basta 2 wheels, 3 wheels or bus. Kaya rin talaga si BSR, makulit. That'll be nice. Yun ang naalala natin. Buti na lang pala dito tayo dumaan. Kasi tumawag na pala sa atin yung nang susuotin namin sa kasal ni Mr. Sarap Vlogs. So dumating na yung suit. Pwede nang ipasukat uli. So since dadaanan naman natin siya, we might as well do a stop and asikasuhin na natin yan para out of the way na. Let's turn it off. So nandito tayo sa Men's Warehouse today. Dito tayo sa Men's Warehouse, pakita natin sa inyo. We were just here last week, nag-order kami ng suit. So ngayon, dumating na siya. Sukat tayo, sukat. Alright, see you guys in a bit. I think so. Alright, we are back. Tapos na ang ating errand for the morning. Napatagal tayo dito sa Men's Warehouse. Napagastos pa. Oh my gulay. Mali yung unang order so binago nila. Pero yun nga lang, nagdoble yung presyo. So uwi na tayo. Malamig pa rin. Yung ating registration gagawin na lang natin later in the afternoon. Magkokotse na lang siguro tayo mamaya dun sa registration para mas madaling gawin. Kasi kailangan mo mag gear up and gear down.
guys, we are done for today. Malapit na tayo sa bahay. I'm gonna end the video here. Maraming salamat for coming with me and hanging out. And sana yung ating mga kwento ay okay naman. So we'll see you guys in the next video, okay? Maraming salamat. God bless everyone and be a blessing to one another. Peace.